Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundong showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Machismis na umaga at tanghali at gabi sa inyong mga nakikinig sa amin dito sa Marites On Air! At kasama ako nga pala ang inyong Tito Ace, ang macho chismoso, kasama si... Ako naman ang inyong Mamarites, ang mami nyong Marites. Dito po kayo at nakikinig pa rin dito sa Marites On Air at thank you po sa mga nanood ng first episode namin, second episode, and ito na po ang third episode namin na tsak na bibigyan namin kayo ng mga hot na mga topics and trending na mga balita. Di ba, Mars? Yes, siyempre laging mga may init, fresh. Yun naman talaga ang purpose namin is magbigay ng mga fresh na mga Parang balita. pagkain lang. Parang pagkain lang na mainit. Pero bago yan, bago namin simulan ang aming programa, nais naming dalawa na makiramay, makidalamhati rin sa pamilya Araneta Rojas. Kasi sa mga hindi po nakakalam, neto lang umano na po ang si Madam Judy Araneta Rojas. Sa edad na 91 years old. Yes. Di ba, partner? Si Madam Judy po ang pinakamamahal na nanay ng former Senator Mar Rojas. And siya din ang, of course, lola ng sikat na twins na sila Pepe at... Pepe at Pilar, di ba? Ang ganda ng mga pangalan nila. Galing sa pelikula yun, di ba? Nakalimutan ko sino yung mga artist, mga artist. Basta napanood ko yung pelikula nila dati. Cute na nila. So, Pilipino na ang pangalan nila. No? Nakakatuwa yung kambal na yun. At sa mga di din nakakaalam, si Madam Judy Araneta po ay bukod sa magulang ni Mar Rojas. Siyempre may kapatid si Mar Rojas, si late Dingboy Rojas. Si Madam Judy Araneta po ay asawa ng yumaong senador na si Senator Jerry Rojas. Siyempre, hindi na namin inaabot siya. Hindi namin naabutan, pero may naiwan siyang legacy. Oo naman, may naiwan siyang legacy sa mga scholar, di ba? The Jerry Rojas Foundation. Jerry Rojas Foundation, yan. Na pinamunuan din ni Madam Judy Araneta Rojas. Tama. So, yung foundation na yon is maraming mga tao, kasi sa high school na to eh. High school Scholarship na binigay ng pamilya. So, yun nga, maraming nagawang kabutihan si Madam Judy. Siyempre sa pagpapatuloy ng foundation. Pero hindi lang yung foundation na yun. Yes, hindi lang. Meron din siyang pinamahalaan na foundation ng kanyang yumaong tatay na si J. Amado Araneta. Yes. Sa mga di nakakaalam po, si Ginoong J. Amado Araneta, siya ang isa sa mga naging founder ng business area sa Cubao. The Araneta City at saka Araneta Group of Companies. Yan. So syempre lahat naman siguro tayo nakapunta ng Cubao, no? Di ba? So sa mga nakapunta ng Cubao, kung mapapansin nyo, di ba, napaka-progressive na rin ng Cubao. Ang laki na ng pinagbago. Ang laki ng pinagbago kasi dati ng mga 90s, medyo delicates yan pag may maraming mga hold-upper, mga snatcher. Ngayon, kung pupunta kayo, napakaganda. Maliwanag na ang lugar, progressive, ang daming mga businesses. Oo, ang dami. I think, the gateway, ang ganda na ng gateway, nakapunta ka naman siguro. Ang daming iba't ibang mga food establishment, business na. Bukod sa gateway, di ba? Siyempre, yan yung farmers, andyan yung Alimol, di ba? Yan, di ba? At siyempre, bukod doon, The Big Dome. The Big Dome, siyempre. Kung saan maraming nangyari na mga, hindi lang concerts, mga events. Siyempre, dito natin makita yung laban ni Ali and Frazier. Isa yun sa mga sikat na events na Thrilla in Manila. Gano'n. Thrilla in Manila, yan.
Ibiruin mo kung nanalo si Pressure pala, ano? Magiging Pressure Mall yung alley mo, Pressure no? Mall. Diba? What if, diba? Galing, galing. So, yun na nga, going back kay Madam Judy Araneta, again, nakikirami po kami sa kanyang pagpanaw. Kung hindi siya masyadong familiar sa inyo, kung hindi nyo lang alam, isa din siya sa mga supporters ng Partido Liberal. Yes. Hindi lang siya nasa limelight, nasa likod lang siya palagi. Tahimik lang siya. Yung pagsuporta niya is solid pero tahimik lang. Tahimik lang, lagi lang siya sa likod. Isa sa mga top contributor sa mga campaign, sa mga... Nung kumandidato lalo nung kumandidato yung anak niya si Mar Rojas. Si Mar Rojas. Top campaign donor siya ng Oo naman. So, yun nga. Also, naging biktima din si... Oo nga pala. Si Madam. Kung natandaan niyo yung Plaza Miranda bombing na nangyari noong 1971, maraming nadamay nung pagsabog na yun. Siya yung namatay. Siya yung namatay, and then maraming nasugatan. So, siya at yung asawa niya, si Senator Jerry Rojas, ay kasama din dun sa mga na... At saka si yung junior, si Jerry Rojas Jr. Si Linggoy, nadamay din dun sa nangyaring bombing na yun. So, yan, it's good thing hindi sila masyadong nasaktan ng survive sila talaga regarding doon. So, regarding that, again, ang lubos po naming pakikiramay sa pamilya Araneta Rojas in these trying times. Alam mo hanga ako dito kay Madam Judy. Kasi ang asawa niya naging senator and exposed siya sa politics. Pero minsan ba na nakita mo or nabalitaan mo na tumakbo siya kahit sa mababang posisyon lang? Hindi, no? Di ba parang wala, Hindi siya. O siguro talagang ayaw niya ng politics. Gusto niya lang talaga mag-support lang. Or pwede ka naman kasi tumulong kahit hindi ka pumasok sa politics, di ba? Hindi tulad ng mga ibang mga families dyan, di ba? Di ba? Kailangan kung yung tatay mo is tumakbo ng ganito, kailangan tumakbo din yung asawa. O kaya yung anak, yung daughter, di ba? Interchangeable sila. Sila hindi eh. Kumbaga parang may isa lang sa pamilya nila na sa politics and then yung iba, their own way na lang siguro sa business or anything. Hindi sila mahilig sa political dynasty. Tama. Di ba? Imagine, nung senator yung asawa niya, parang yun lang naman, nakaupo sa government. Tapos nung si Mar din lang. And this generation, yung anak ni Mar, di ba? I think congressman. Yun lang. So, parang napakaganda ng upbringing dito sa family na to. And ito pa, nabasa ko din na si Madam Judy, sobra yung care niya dun sa mga tauhan niya, sa mga taong nakakatrabaho niya. Kasi she always made sure daw na busog yung mga taong ito and napoprovide yung mga pangangailangan. Yung hindi naiiwan ba? Tinuturing niya na parang family din. Parang gano'n. Yung mga subordinates. Which is good, Maganda yung ganung mga klaseng boss na... Sana gano'n ang mga public servants natin. Oo naman. Para lahat tayo masaya. Oo naman. Sana gano'n, pero nag-isa lang si Ma'am Judy. Ngayon kasama na siya ng ating Panginoon. Such a big loss. So kami po again, nakikiramay sa pamilyang naulila. And medyo malungkot yung opening natin, di ba? Nakakalungkot. Pero syempre meron kang bago dyan na masaya siguro. Oo naman, pumunta naman tayo dito sa kakatapos lang na 73rd FAMAS Award. Ayan. Ano ba yung FAMAS? F-A-M-A-S. Ano ba yun? FAMAS? Ano ba ibig sabihin? Kasi abbreviation yung FAMAS eh. Akala ko kasi tinawag na FAMAS kasi famous. Alam ko ako lang pamilya dito. Okay. Pero, FAMAS hindi natin masisi kasi yung mga famous naman talaga yung mga Kung hindi nyo alam guys, ang FAMAS kasi ito yung katumbas ng Oscars sa Hollywood, di ba? May Oscars dito sa atin. FAMAS yung pinaka-granddaddy nila, yung pinaka-WrestleMania nila. Parang ganon. So, ang mga nanalo nito lang ng 73rd na FAMAS Award. Bago pala yan, nagtatanong ka sa akin kung ano yung FAMAS. FAMAS? FAMAS kasi... Alam natin,
lagi lang nating narinig, FAMAS. FAMAS, ano yung FAMAS. meaning nun, di ba? Ang FAMAS kasi, ano lang siya eh, sabi ng F doon is Filipino, Academy, Movie, Arts and Science. Wow. Di ba may science pa, di ba? Science pala doon. Ano ka ng pelikula, Tagalog pelikula, may science pa, Siyempre, di ba, gumagamit ng science. Halos lahat na sa movies. Sa eskwela, pinapanood ko dati yun siyensya kasi. Hindi kasi sa TV yun. Hindi So, okay. tsaka sikat yung PAMAS pag Christmas. Yun, di ba? PAMAS ko. Kaya ko na? Ay, tama na sa Daddy Jokes. Okay. Ito na, yung mga nanalo. Ito yung, Okay. sa recap lang alam ko matagal na yung PAMAS, pero ito lang yung recap natin yung mga nanalo. Anyway, Best Actor. Dalawa yun. Ay, dalawa. Oo nga, no? Dalawa. It's a tie. It's a tie. So, ganun kagaling yung dalawang to para mag-tie sila, di ba? Sino yung mga nanalo? Ikaw, sino yung unang nanalo ng... Si Arjo Atayde si sa Congressman. movie na, na Topak. Topak. Actually, hindi ko ito napanood. Topak Pero with yung... double K. Di ba? Double K. Oo, Topak So, with double parang K. exaggerated yung Topak. Oo, parang K. gano'n. Parang, chinity mo lang yung may Topak, kaya double K siguro. And yung second best actor is Vice Ganda. Si Meme. Oo, sa role niya sa And the breadwinner is... Ayan, napanood ko yan. Paano mo yan? Oo, sa Netflix. Pwede magsabi ng brand. Yan, no? Netflix, nasa Netflix. Sa Netflix. Hindi ko ba nakapanood eh. Okay naman. Okay yung acting niya doon. Maganda siya. Maganda si Vice Ganda? Hindi si... Yung acting niya. Oo, yung acting niya. Okay. Maganda yung acting niya. Yung patawa niya hindi ganun ka... Hindi ako Solid. na-impress. Yan na. Baka may mambash sa akin. Hindi ka na-impress sa Hindi ako pagpatawa. na-impress sa pagpapatawa niya doon. Pero siguro parang, siya, drama naman yata siya, di ba? Drama Oo, pero comedy, syempre di ba? hindi mawawala yung comedic side. Kasi bilang Vice Ganda movie ito. Pero dito ko first time na nakita na talaga binos ni Vice yung ano niya sa pagdating sa medyo malalalim Emotional na niya. Pinakita niya yung kung ano yung may bibigay niya sa table na regarding sa medyo pagdrama. iba talaga and na-deliver niya naman na maayos and totoo iiyak ka talaga. Sobrang relatable kasi ng movie. Oo naman kasi maraming mga sa atin dito na mga breadwinner di ba? So yung mga breadwinner na nagsusumika para sa family nila, syempre makaka-relate sa pelikula na yan, di ba? Oo. Tsaka syempre yung mga may mga bread loser din di ba? Meron ba? Oo! Yung mga walang trabaho. Siyempre sa bawat pamilya may breadwinner, may bread loser. Yung bread loser yun yung ayaw magtrabaho, yung umasa lang dun sa... So lagi siyang equal. Oo, parang may equal winner, sila, may winner. Okay. Kaya lang may tayo, yun na nga tayo ang best actor, di ba? Okay. And sa isa pa, yun namang Best actress. best actress, syempre hindi mawawala yan. Diyos ko, si Marian Rivera, idol. Grabe. Balota, no? Ang ganda Oo. ng palabas na Napanood yun. mo ba? Ha? Oo, napanood ko yun. Balota, di ba? Nung May. Ha? Nung May, nung Oo, butuhan. Nung butuhan, ang galing. Yung pala. Although yung lang is premise nito is nung 90s pa na nang nangyari. Kaya balota pa kasi ngayon, di ba na pwedeng... Oo, iba na ngayon kasi Kasi machine. Picos Machine ay tatitle kung ang hirap dali ni Marian yun. Yes. O, napanood ko rin po yung balota. And I must say, this is Marian's best. Sobrang galing niya talaga. Sobrang galing dito. magmura, no? Ano lutong eh. Nagulat din ako. Mayroon Diba? palang ganito. Malutong pa Si- sa Pero ang galing. tampong chips eh. Pati yung emosyon niya during that time na yung nagtago siya kasi yakap-yakap niya yung ano. Huwag kami bigay masyado ng spoiler sa mga di pa nakakapanood. Oo nga pala. Pero kung di pa napanood, grabe ka naman. Di pa nakapanood yan. Tagal-tagal na yan. Panoodin nyo guys para tagal. makita nyo kung gaano Yes, kagaling umacting ang isang Marian Rivera. And sa best supporting actor naman, si Jeric Raval. Jerry Craval, naku si Idol. Oo, Diba? di ba? Yung mga anong year ba yan? 80s, 90s? 90s yan. 90s, Si Jerry Craval kasi parang binibuild up dati na parang counter ni Robin Padilla. Kasi nung tama, iba si tama, Robin Padilla parang mga bad boy, ganyan. So kailangan niya mag-build ng isa pang star na parang equal din sa pagiging rebel yun, si Jerry Craval. Kaya yung mga sikat yung mga movies niya hanggang ngayon sa mga province nga sikat yung mga pelikula ni Jerry Craval. Siyempre, yung anak niya din, yung mga anak na AJ. So yun, nanalo si Best Supporting Actor si Jeric Raval para sa pelikulang Mamay, A Journey to Greatness. Yan. Parang ano yun parang interesting yung title. Oo nga, di ba? Diba? Mamay. Kasi parang... Panoodin ko nga yan. Oo, Ano nga ako panoodin? Mamay
And ayun na, so punta naman tayo sa Best Supporting Yan, Actress. Best Supporting Actress. Sino Ayan. nanalo? Si Nadine Lustre sa movie na oo nga Uninvited. Uninvited. Oo, actually hindi ko pa rin napanood yung Uninvited, pero maglalaan tayo ng time dyan. Yan, Let's yan. support local movies. Tama. Diba? Pero yung title niya, English Uninvited. Uninvited, Parang ano to oo. parang thriller daw or something na parang crime thriller na ganun. With Vilma Santos. Oo, syempre. Aga Mulak, Aga diba? Mulak, oo. Kasama ba dito si Dennis Padilla? Kasi di ba Uninvited? Ngayon ka na. Tsaka si Jean nagpatato pa, di ba? Teka lang. Anyway. Hindi, si Jin yun, uninvited. Si Jean ba? Invited Wala naman tayo siya. kung issue. Pero, speaking of Nadine Ilustre. Okay. Ano ba, neto lang, Mm. na nag-rant si Nadine. Yung Hindi dahil sa uninvited siya. Nag-rant invited siya this Invited time. siya dito this time. Oo, sa invited si Nadine sa Watson BeautyCon. Ayan. And Oo. na-interview siya doon. Ambush interview, di ba? Ambush, Ambush mukhang interview. ambush. So mga Mukhang nakapanood ng interview na yun, Obvious na Di ba? ambush. Na-ambush interview siya, obvious na obvious. Ang ingay ng background, eh. Ano ba? Oo, di ba? So mga di nakapanood ng interview, so basically nangyari, tinanong yata si Nadine regarding sa point of view niya. Oo, sa mga nangyayari ngayon, dito. especially sa mga flood control irregularities. Ayan. So, di ba? So, ang nangyari, tinanong siya ng reporter about doon. So, ano yung, niya. So, hindi lang siya nagbigay ng comment nagalit siya eh. Oo. Di ba? Mararamdaman frustration. Frustration and niya talaga na may galit talaga. Well, ako, speaking for me kasi medyo personal din sa akin kasi sa lugar namin guys, mababa lang yung lugar namin Along Araneta Ave lang So mga dumadaan doon, siyempre alam niyo na kung gaano anong ibig ko sabihin. Kasi sa amin, nasanay na rin kami sa baha, which is, Mahirap yung pag nasanay kayo sa yun na nga Muntik na kami karoon ng ng hasang Lalangoy na kayo. Kasi supposed to be dapat pag ganyan, dapat nag-i-improve tayo matagal nang binaba yung lugar, pero dapat nag-i-improve, di ba? Kaya nga may mga flood control. Kaya nga naglaan ng government ng ng pondo para kung hindi Para maiwasan, at maiwasan, least masolusyonan. yung mga ganyan. Which is kaya nag si Nadine kasi yung pondo, which is hindi lang million, billion ng pondo ng Baka pag pinagsama-sama mo, umabot na ng trillion. Oo, yung babaha ng pera naman, ganon. Yung mga karaniwang tao, binabaha ng tubig. Yung mga contractors at saka yung nasa government, binabaha ng pera. ng sasakyan. Sasakyan. Diba? Pero yun na nga guys, bumalik tayo sa topic kasi ang nangyari is dinanong siya regarding dito and si Nadine parang siguro yung frustration niya kasi nga yung pondo na para dito sa flood control is napupunta sa ibang bagay na hawak ng mga contractor ng mga may say or nasa authority para regarding dito. Kasi iniimbestigahan naman, pero iniimbestigahan naman daw ngayon. Di ba? Anong masasabi mo pagdating sa ganyan sa mga nakakainis na mga corruption na yan? Ako matagal na akong nagsasalita against corruption. Sa totoo lang. May nagsasalita ba na pro-corruption? Hindi, I mean, parang vocal ako dyan. Kahit sa social media. Vocal ako pagdating sa mga ganyang corruption. And kasi although yung lugar namin hindi binabaha, hindi katulad sa inyo. Or kung binahaman, madaling bumaba yung tubig. Pero I feel for others na nahihirapan sa pagbaha katulad sa Bulacan. Imagine, buwan yata inaabot ng baha doon. Oo, tama. So, nakikisimpatya tayo dun sa mga ganong tao. Although hindi ko nararanasan yun, kailangan makisimpatya tayo. Katulad ng ginagawa ni Nadine. Nakikisimpatya siya, nagvo-voice out siya, ng mga nakikita niyang hindi maganda dito sa society, sa Pilipinas, sa government. Parang naging representative siya ng mga taong hindi kayang i-voice out yung mga nangyari. Hindi birong sa to guys ang pagbaha. Personally sa akin nga like sinabi ko na binabaha kami kaya ramdam ko yung galit ng mga tao. Kasi biruin mo guys, pag binaha yung isang lugar, syempre matik walang kuryente yan. Kasi delikado may kuryente pagbaha di ba? Bukod sa na-stranded ka na o nasa evacuation center ka, may chance ka pa na magkasakit. Kasi ang baha, may previous lagi yan na leptospirosis
Or kung hindi leptospirosis, mga sakit sa balat, diba? Totoo yun. Siyempre, yung ubosipon, andyan na yan eh. So, talagang malaki siyang, what you call Malaking this? usapin niya. Usapin yan Oo. regarding doon. Kasi hindi lang napepeste yung mga residents eh, pati yung business eh. Pati business. Isipin nyo guys, may mga commercial na mga establishment, tapos babahain, di ba? Oo. Malaking ano yan, malaking ang lugi ng mga yan. Oo, katulad dun sa nangyari dito sa Festival Mall. Nangyari Oo, yun. di ba? Oo. Pinasok ng tubig yung basement. Hindi ko alam kung hanggang anong level yung pinasok ng tubig. And may mga talaga doon, yung mga nagnenegosyo doon na nabasa Oo. sila. Yung mga sa amin, paninda nila. yung isang 7-Eleven sa amin, yung pinasok ng tubig. So, yung ibang mga looting na lang yung mga gamit doon. Oo. Di ba? Ang laki ng hindi yung napiperwisyo, tsaka nalulugi yung milyon din na nagagastos Oo. or billion pa nga sa mga sa mga regarding sa business na At hindi lang yung pagkalugi ng businesses na to, may effect yan of course sa economy. sa economy natin, which is domino effect yan. Siyempre, sa mga hindi nabahan, maapektuhan din yun. Kasi nga, siyempre, di ba, pag nagkaroon ng loss, mangyari, mga utang na naman yung government, and then tayo din magbabayad lahat. Diba? It's a cycle na iilan lang ang nakikinabang. Kaya dapat magsalita tayo katulad ni Nadine. Oo, tama. Diba? Dapat magalit din tayo. Paano Gamitin magalit? yung platform. Paano ka Diba? magalit? Grr. Daming grr. Gagal na lang. Mag-tiktok yan. nga lang. TikTok na lang tayo yan. Gawin natin yung mga... Ay, nako. Ano ba Ay, yan? tama, ay, Medyo babalita na naman, tayo. oh. Oo. Anong third topic natin ngayon? Okay. Break up, medyo malungkot. Medyo malungkot kasi din, diba? it's about break up. Break up. Pero ganun talaga ang buhay. Mm. May nagsisimula and may natatapos. Tapos, kaya Yes. nandiyan ang move on eh. Di ba? Moving on. Moving Okay. on, di ba? Moving on. So, ito na nga guys, in regards sa breakup, hindi namin masabi na confirmed na ba na breakup Oo, talaga sila? confirmed na. Sa post ni Rachel Imperial So, sa TikTok. ang regarding sa breakup na to is sa ating pambansang si Lodi. Your idol. Idol ko Oo. to si internet Ramon. action star. Ramon Bautista. Bautista. Naks. Paborito kay sa Ramon, lalo na yung mga palabas niya dati. Nung mga Anong UNTV days pa. mga UNTV, Strange oo. Brew, yan. Kasama si Tado, yung Sumalangit Tawa, sila Erning, sila Jun Sabayto, ang Bayaw. Si Bayaw. Yan. Pinapanood ko lagi yan. No? So mga hindi nakakaalam, si Ramon, hindi lang siya basta comedian guys ha. Ano din siya, UP professor din siya. Yes, Nagtuturo oo. siya sa UP ng film. Regarding sa film, yan. So, And UP graduate UP din siya. graduate siya. Oo. And meron din siyang book, di ba? isa rin siyang author. Oo, book ng, author, di ba? Kung, Bakit di ka Bakit di ka crush crush ng ng crush crush mo? Which na ginawang pelikula, di ba? Ni Mm-mm. Sian Lim, tsaka ni Kim Chu. Kim Chu. Oo, yan. Oo, Kimchi dati. Kim si dati na. Oo. Break na naman ako. Break up na naman. Puro break up na. Alam mo, nakilala ko naman to si Ramon Bautista sa mga music videos ng Radioactive sa Group Project. Oo, kasi sila Nakakatuwa magkakaibigan yun. din. Oo. Magkakaibigan sila ni Lord de Vera, sila Ari Rivera, yung magkakatropa yung mga yan. Nga, matatalino ang hitsura Matatalino, talaga, oo. no? Ng weird. Hindi. Going back regarding dun sa is kasi si Ramon 10 years sila 10 years? ni Rachel, di ba? Oo, siguro maraming umasa na, ay, kailan kaya to siguro malapit na mag-propose. Alam mo naman, pag ganun nakahaba, di ba? Ang next na iniisip na ng mga tao is parang Papasok i-upgrade na, na yung relationship, Oo, diba? next level, marriage, ganun, having a family. Kaya lang sasakyan lang yata na-upgrade nila. Yun lang, sasakyan. Oo. Sa sasakyan siya nag-invest, hindi sa relationship with, Pero wala pang okay. confirm naman na. Pero Tahimik based on si sa Ramon. TikTok ba ni Rachel? Oo, na meron, may post siya. May post siya, puro move on. Moving on, oo. May promo pa, di ba? Oo, kaka-post lang niya sa TikTok. Ayan, meron siyang moving on promo. Grabe, kasi kung hindi niyo po alam, meron siyang business na Steak to One. Tama. Yun, so meron pa siyang pa-promo. Sana lahat ng nagbe-break na businesses may nagbibigay na pa-promo. Oo nga, di ba? Parang yan, yung mga ganyan, nagde-declutter. Dumadaan sa breakup, pero ang positive ng pag-move on niya, ha? Oo naman. Kasi nagbigay siya ng Mag-benefit yung mga promo. tao, di ba? Oo, saya. Parang biglang, ay, ang saya. Nag-break sila sa may ganun. Okay, so, Tsaka si Ramon, neto lang, na gano'n siya, na kung di mo,
kung napanood nyo guys, nag-trending din si Ramon kasi Yung- regarding sa Land Cruiser, di ba? Oo. Kasi kayong mga babae, mostly babae, pag galing sa breakup, it's either, papagupit, papaiksin ng buhok, shopping. magpapasya look, ganun, di ba? Magsha-shopping. Basya ba talaga? Oo, ganun yung mga Okay. babae nagpapagupit. Yung iba Oo. naman, nagsha-shopping, nag-splurge, shopping. and then, some naman, Food sa bahay lang, trip. food trip lang, kain lang ng kain, parang ganun. Kinakain Bang. ng nila yung emotions sa nila. So, mga lalaki Bang of naman, iba, emotions. nag-iinom, Party with para ano. makalimutan. Oo. Pero iba si Ramon, kasi since car enthusiast siya, Oo. yun, nag-purchase na ng Land Cruiser. Yung passion niya, dun siya Tama. nag-focus talaga sa Nag-focus passion. talaga siya sa sasakyan. Oo. Kasi si Ramon kasi guys, Ramon Bautista is Ano car yung binili? enthusiast eh. Binili niya. Binili niya, di ko alam kung deal o ano, basta may bago siyang auto. Yun nga, di ba? May kapalit na si Rachel. Ay, sorry, ganun. Yung auto. Hindi ko alam kung ano pala. papangalan niya dun sa bago niyang Land Cruiser. So, ano ba ang latest kay Ramon? Kasi hindi siya nag-update sa ano di ba? Tahimik si Ramon eh. Ito lang si Rachel yung makikita natin kasi sa TikTok ngayon, madalas nagpo-post siya doon. And, pero looking at Rachel, parang okay naman. Ay, hindi natin alam ha. Meron kasing gano'n na okay sa social media pero deep inside. Oo. Ay, alam Kaya Ramon, natin. kung ikaw gusto mo ano? message mo kami, so bigay ka ng salubin mo kung totoo ba to o hindi. Oo. Message mo Baka na naman mamaya, it's a prank, di ba? Kasi 10 years na. Comedian eh, di ba? Oo. Tsaka 10 years na parang nakakahinaya yung mga ganong Nakakahinaya. relationship. Pero balita ko, Ano. chinek mo rin sa Reddit kung may mga Nakichismis. Oo, nakichismis ako sa Reddit kasi Oo. baka sabi ko baka may makita ako dong rason ng kanilang hiwalayan. Diyos, wala eh. Iba yung nakita Wala mo? Iba yung nakita ko. Yun lang. Okay. Ano mga nakita Share mo? natin. Curious tuloy ako. Ah, Mga nakita. SKL, share ko lang. Okay. So ito, 2 years ago to na post sa Reddit, nabasa ko. Meron dong nag-post na in-interview niya daw to si Ramon Bautista. And okay. medyo hindi niya nagustuhan yung pagiging touchy and clingy ni Ramon. Yun yung nabasa ko. Baka friendly lang. Alam mo, may mga guys kasi talaga na minsan yung simpleng akbay or simpleng paghawak sa mga babae, walang mali siya. Kaya lang, hindi mo alam yung girl kung okay sa kanya lang ba Sabagay. yun, di ba? Lalo na ngayon guys, mga lalaki kung gaano kayo ka-friendly, siguro sige na lang. Reply na lang gawin niyo mga yun kasi baka ma-cancel kayo or makasuhan kayo ng Alam niyo sexual naman ngayon, isang post lang sa social Oo, lalo media, dati. di ba? Dito lang dati, wala pang camera. Parang space tayo. Space lang yan. Gayahin nyo guys si Keanu Reeves. Oo. Kaya pansin nyo pag may nagpapapicture kay Keanu Reeves, hindi siya naka yung kamay niya, hindi nakalapat sa katawan ng babae. Kasi nga, yun nga, pagiging gentleman. Wow. Diba? Sana Iwasan mo, all. diba? Oo. Yun ang in-embody ko yun. Kaya nga nagpaba ako ng bigla na ako. Oy, speaking of Ramon and Rachel. Ah. Hindi. Ang dami nilang alagang aso. Ah, So, talaga ba? kanino kaya mapupunta yun? Ah, Curious ako. Mas curious ako sa mga dogs. Ang talaga. dami yung cute ng dogs nila. Kasama sa mga videos, di ba? Oo nga, no? Panood Pagka mo. no? Kasi sa mga bata, Oo. pag mga separation, ganyan, mga anal, O, di ba? Parang anak nila yun eh. Parang ang custody, di ba, parang isang linggo dito, isang linggo sa tatay, ganun. For Parang sure. pag sa aso, di ba? Oo. For sure, napamahal din si Ramon dyan sa mga dogs na yan. Oo naman. Paano kaya yun, pag gano'n? Ay, hindi ko alam kung ano Kung arrangement paano nila. Baka makapiliin yung aso o si saan ka sasama. Dito. Sama ka sa kotse ko. Dito ka sa kay Ramon. O sa doon ka sa Oo. negosyo ni mami mo, Maraming ni Mami pagkain doon, Rachel. di ba? O, dito ka sa Steak kotse ko. yun. Pwede ka Parang kumain sa loob gano'n. ng kotse. Yun. So, yun nga. Yun lang. Oo. Nakakatuwa yung pagiging nilang fur parent. Ayan, tama. natuwa naman ako doon sa part na yun. Pag Which is nakikita good, diba? ko. Oo. So, yun nga, Ramon, kung napapanood mo to, kung... Bigyan mo kami naman ng Bigyan mo kami ng linaw, kasi linaw. marami yung mga fans yung nagtatanong. Oo. Diba? Kung- Baka naman pwedeng this time medyo mag-ingay. Oo, dito ka sa mag-guess. Di ba? Hindi ka dito, Hindi ka na Hindi ka maka-cancel dito. hindi ka ma-persona. Hindi ka maka-grata dito. Ha? Hindi ka ma-persona non grata Oo, dito. yan. Oh, Yan. yan. One of these days, ha?
Okay, so ayun na. Yun Diyos na. ko, Yun masyado na. mainit na naman itong mga Mainit ang usapan natin ngayon. ngayon. Woo! Thank you guys sa pagsuporta sa mga last 2 episodes namin. At ngitong 3rd episode na namin sa So, pagbubuti pa namin. maraming salamat Maraming salamat. Yeah, masaya kami at na-appreciate nyo ang tambalan namin dalawa, Yes. di ba? Mas malupit pa kay Batman and Robin, di ba? So, ito na nga. Thank you sa pagsuporta. And again, don't forget to follow us on our socials dito sa diskurso.ph. Yun yung website namin. And also, Sa Diskurso on Air, sa mga socials, Facebook, IG, TikTok, and YouTube. YouTube, syempre. Follow nyo Yan, kami. follow nyo kami. Isip namin kung gagawa kami ng OnlyFans, pero wag na muna. Soon. Soon. Magkakaroon tayo niya. Ah. Wow. Kita nyo ako doon naka-import. Abangan nila yan, lagot ka. Ni-record nila yan. Tapos ipopost Joke nila. lang, comedian ko. Okay. So again, thank you guys sa pagsuporta. And guys, again, this is your Tito Ace, your macho chismoso kasama si... Ako naman po si Claire Santiago, ang inyong Mamarites, mami niyong Marites. At guys, ito ang... Marites Oh, yeah! Cut. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundong showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Heto na mga Mars, heto na mga sis,